Correction of Road Phase 2, humingan din Pangasinan 200 million. Under PIP, paano ma-rectify? Patapusin yung taon. Anong plano natin sa 2026? I-collapse na lang natin ito. Kasi confusing eh. Maybe this is really designed to confuse eh. Actually, nagkaroon ho kami ng cleansing after the hearing. In fact, twice ho tayo nag-cleansing. Based po sa aming records, wala naman pong parehong project for the CPAG and the PIP. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas. Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Karumal-dumal na krimen sa social media. Kapitan ng barangay, binaril habang nagpe-Facebook Live. Bagong silang na sanggol, dinukot sa ospital ng nagpanggap na nurse. News 5 Exclusive. Mga tirador ng Yossi sa pool sa CCTV. Disgrasya naman. 13 anyos sa Binadilyo, nagulungan ng truck. Zaldico, titigil lang daw sa paglalabas ng video kung hindi kakanselahin ang kanyang passport. Umano'y blackmail na yan, pinalagan ni Pangulong Bongbong Marcos. I do not negotiate with criminals. Eto na nga, Frontline Pilipinas, kinilalang Best TV News Program sa 13th Makatao Awards. Kapatid anchor Cheryl Cosim, wagi naman bilang Best TV News Program host. Na binatilyo matapos magulungan ng truck sa Tondo, Maynila. Ang biktima nakapwesto sa gilid ng truck habang nakikipagkulitan sa kanyang mga kaibigan nang bigla siyang madisgrasya. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco.